protektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mga nagtitinda ng samalamig sa Recto, Maynila, sinalakay dahil gumagamit umano ng magic sugar. Sunog! Sa Tondo, Maynila, 70 pamilya nawala ng bahay. Transport group na Akto humihirit ng agarang dagdag pasahe matapos ang panibagong oil price hike. Pero LTFRB may babala. Brother Eddie Villanueva at mga kapartido, nakuha ng nagsusuksok ng pera sa mga katutubong nagsasayaw. Ano kaya ang masasabi ng COMELEC? Chris Aquino, nagsorry daw kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa sinabi ni Senador Noynoy Aquino na mali ang pardon kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ahas ng bulabog sa mga taga-Mandaluyong. Umatikabong car chase sa Australia. Mga pusa sa Tayog, Pangasinan, paborito umanong gawing pulutan. At Rufa Gutierrez, nakuha ang sole custody sa dalawang anak nila ni Ilmas Bectas. Papayagan pa rin ba si Ilmas na makita ang mga bata? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, sinalakay ng mga pulis Maynila, mga nagtitinda ng sa malamig sa bandang Recto na gumagamit daw ng magic sugar. Matagal na pinagbabawal ang magic sugar dahil sa sangkap nitong maaari daw pagmula ng sakit na cancer. Sumama po sa operasyon kanina ang GMA News at mga kapuso, may isa pong huli sa aktong nagtitinda ng inuming may magic sugar. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni JP Soriano. Matapos makumpirma ng asset ng pulis, agad kami nagpunta sa Juan Luna Street sa may Recto kung saan may mga nagtitinda raw ng samalamig gamit ang ipinagbabawal na magic sugar. Pero pagdating sa lugar, halos wala nang nagtitinda. Sabi ng mga pulis, mukhang nakatunog ang ilan sa pagdating nila. Tumakbo pero naiwan ang mga panindang samalamig. Pero ang isang ito, di nakapusli. Gumagamit siya ng magic sugar sa mga paninda tulad ng sagot gulaman at buko juice. Kinumpis ka lahat ng paninda niya. Siguro po sa sobrang hirap namin kasi, pero alam namin makakasama, di nakapagagamit. Saan mo nanggagaling yung mga magic sugar? May nagdadala lang din po. Sino ang nagdadala? Bihira lang po dito, di ko rin ganong kilala yun eh. Ano, lalaki, babae? Lalaki, minsan iniiwan na lang. Hindi inaresto ang tindera pero patuloy siyang imomonitor ng mga pulis. Ipapatest din ang mga tinda niya sa City Health Office at sa Food and Drug Administration. Kung ito ay mapatunayan na ano... kasi itetest muna to kung talagang magic sugar to eh. So may violation sa Food and Drug Law. Ayon sa tindera, 30 pesos kada pakete na halos kalahating kilo ang bili niya sa magic sugar. Pero isang kutsara lang daw ng magic sugar, kayang patamisin ang 3 galong tubig. Ang nakumpiskang mga samalamig, itinapon sa kanal. Duda ng mga pulis, isang sindikato galing Indonesia ang nasa likod ng pagbebenta ng magic sugar. Ayon sa mga otoridad, wala raw biswal na senyales para malaman kung ang inumin ay nahaluan ng magic sugar. Pero meron daw mga palatandaan para malaman kung ito ay kontaminado ng ipinagbabawal na pampatamis. Ang samalamig na nabili mo, pagdudahan mo na raw na may halong magic sugar kung sobrang tamis at may lasang mapait sa dulo. Sa sagot gulaman naman, kapag nakalubog daw ang sago, malamang ginamitan ito ng magic sugar. Tipid and at the same time make money, but they don't know the cumulative effect is the liver gets talagang eaten up by the cancer. Pinag-iingat ang DOH ang publiko sa pagbili ng samalamig sa bangketa. Ang FDA naman, may mga sinusuri na rin produktong pinaghihinala ang hinaluan ng magic sugar. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Paulit-ulit po naming paalala mga kapuso, mag-ingat po tayo sa sunog. 70 pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila
hinihinala na ang sanhi ng sunog ay mga iligal na koneksyon ng kuryente. Nakatutok si Emil Sumangil. Hindi pa man kami nakakalapit sa fire scene, tanaw na mula sa tulay ng kapulong ang apoy na lumalamon sa mga bahay na nakatirik sa gilid ng estero sa lugar na kung tawagin Choco, sakop ng Tondo, Maynila. Hindi kayang pasukin ng mga fire truck ang mga looban papasok, kaya naglatag na lamang sila ng hose para ma-penetrate ang fire scene. Pero talagang kulang ang supply ng tubig, kaya pati ang mga tao sumali na sa fire operation na mano-mano. Nang humupa na ang usok at kumalma na ang apoy, lumitaw na ang mga istrukturang naabo. Kulang sa 70 pamilya na wala ng tirahan. Kabilang na ang babaeng ito na ang naisalba lamang ay ang dalawa niyang alagang aso. Nagliyab na linya ng kuryente ang sinasabing punot dulo, pero walang makapagsabi kung saan mismo sa lugar na ito nagmula ang apoy. Isa lamang ang malinaw ayon sa mga kwento. Talamak daw ang iligal na koneksyon ng kuryente rito. Hindi kami ng tulong sa inyo, sana. Natulungan mo kami. Kasi wala rin kami pagkukunan, wala rin pagkukunan ng ano eh. Lalo pa kayo, mayroon pang buhay. Sa kami kukuha lang pambili mga yero, kahoy. Sa isang iglap, di bali nang manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Pagdahon kumalat na yung apoy eh. Bigla na lang umusok yung ano. Yun, bigla na lang nagliyab. May narinig ko ba kayong pagsabog? Wala. Basta yung sa wire lang. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa mga nasunugan po dyan sa Tondo, papunta na po dyan sa inyo ang GMA Kapuso Foundation para tumulong. Ilan po sa mga ipamamahagi nila ang bigas, canned goods, noodles, damit at mga kubo. Mga kapuso, mag-ingat din po sa sakit na hepatitis A ngayong tag-init. Ayon sa Department of Health, nakukuha ang hepatitis sa mga maruruming pagkain at maruming inumin. Sa Iloilo, mahigit 20 kaso na ng Hepa A ang naitala. Nakatutok si Connie Sison. 18 kaso ng hepatitis A ang naitala sa Barangay Zerudo sa Sara, Iloilo. Ayon sa kanilang barangay captain, lahat ng tinamaan ng Hepa A nakarecover na, pero may isa raw posibleng bagong kaso. Ang residente, kinakitaan ng ilang sintomas ng sakit tulad ng paninilaw ng balat at mata at pananakit ng tiyan. Maruming tubig ang itinuturing sanhi ng pagkalat ng sakit. Kaya muna kunugin halinan ang mga bomba kuno malapit sa balunasan, malapit sa CR, 25 meters away. Kinumpirma rin ng DOH Region 6 ang Hepa A outbreak sa Barangay Pitogo, Bayan ng San Joaquin. Pinakabagong kaso ang 10 biktima sa nasabing barangay. We expect siguro with the summer dry season yung increases ng food infections, foodborne and waterborne kasi nga dumadalas ang mainit.